Kwentong Bayan. Hanggang sa ngayon, malaki ang usapin ng mga tao kung totoo ba ang lugar ng Biringan. Para sa inyo, naniniwala ba kayo sa lugar na yun? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Narsing. Taong 1968, Leyte. Lolo, pupunta po sana ako sa bahay nila Mario. Niyaya niya po ako kahapon na manghuli ng ibon sa gubat. Sayang naman po kung hindi ako makakasama. Eh di ba, matagal niyo na pong gustong makakain ng ibon? Wika ni Narsing sa lolo. Isang umaga, matapos makapagwalis at makapag-igib ng inuming tubig. Ay, ganun ba apo? Natapos mo na ba ang mga gawain mo? Kung wala ka namang gagawin, bakit hindi? Galingan mo lang sa paghuli ng makapag-adobo tayo mamayang gabi. Nauumay na ako sa panay talbos ng kamote. Wika ni Lolo Abel. Silang dalawa na lang ang magkasama sa buhay. Patay na ang tatay nito na anak ni Lolo Abel. Habang ang ina naman, bigla na lang iniwan si Narsing sa pangalaga ng matanda. Nag-iwan pa ito ng sulat na hindi niya na kayang mabuhay sa lugar na iyon. Lalo na't hindi niya kayang mag-isa sa pagpapalaki ng anak. Masakit man sa tenga ang katotohanan, responsableng nanay ang magulang ni Narsing. 12 taon na ang lumipas, pero wala man lang siyang sulat o pagdalaw sa kanya. Ni hindi din alam ng bata kung buhay pa ba ang ina. Pero kahit ganun, buo pa ring tinanggap ni Lolo Abel ang responsibilidad sa apo. Lo, baka hapon na po ako makabalik ha. Ang sabi ni Mario, doon kami sa kabilang dulo ng gubat pupunta. Malapit sa matandang dalakit. Doon daw po pumupunta yung mga dayong ibon sa lugar natin eh. Wika ni Narsing. Hindi nagtagal umalis na ito. Pumunta sa tahanan ng pinsang si Mario. Nang makarating sa lugar, nakita niya ito na nag-iipon ng maliliit na bato para sa tirador. Ito ang gagamitin nila para makahuli ng mga ibon. Nang mga panong ito, halos lahat ng batang kaidaran nila may kwintas na tirador sa leeg. Mario, ano? Handa ka na ba? Akala ko naman, kahapon ka pa nakapag-ipon ng bala sa tirador. Bakit ngayon ka lang namumulot? Tanong ni Narsing. Meron na ako ito. Kaso sa tagal mo, nainip na ako. Kaya naisipan kong mamulot muna ng dagdag na bala. Tignan mo, ang gaganda ng bato. Hindi nagtagal nagpaalam na ang dalawa sa magulang ni Mario. Kasama ang dalawa pang kaibigan kagad na silang pumunta sa kakahuyan. Teka, dala mo ba yung paglalagyan natin ng mga ibon? Mamaya niyan, wala naman pala tayong lagayan. Wika ni Mario. Minsan ang nangyari na nanghuli sila ng walang lagayan. Kaya isa-isa pa nilang tinali ang mga paanang nahuli sa mga maliliit na baging na nakuha sa gubat. Oo naman, dala ko. Yung malaki na yung kinuha ko sa bahay para magkasya lahat ng mahuhuli natin. Teka, sigurado ka bang maraming ibon dun? Mamaya mga pipit lang yun eh. Masayang lang yung pagod natin. Kanino mo ba nalaman na maraming ibon? Tanong ni Narsing. Narinig ko kay Kilamang Pedro na nag-uusap nung isang araw. Nadaan nga daw sila dun ng asawa niya. Anay mo, halos magdilim daw yung langit sa dami ng mga nagkukumpulang ibon. Sigurado ako, madami tayong makukuha. Tugon ni Mario. Magdadalawang oras na lakad bago nila narating ang lugar. Malayo pa lang dinig na nila ang huni ng mga ibon. Papaikot ito sa napakalaking puno ng dalakit.
O di ba sabi ko sa'yo madami sila eh. Eh di bilib ka na sa akin. Ang mabuti pa, ihandaan nyo na yung mga tirador nyo at nang makarami tayo. Wika ni Mario habang hinahanda ang tirador. Naku, siguradong matutuwa si Lolo kapag madami akong nahuli. Wika ni Narsing. Marahan nilang nilapitan ng puno at dahil sa ingay ng paligid, hindi napansin ng mga ito ang paglapit nila. Patuloy lamang sa paglipat-lipat ng mga sangang madadapuan ang iba't ibang uri ng ibon. May malalaki at meron ding maliit. May grupo na magkakaparehong uri at may iilan na naligaw lang sa lugar. Sinubukan ni Mario na asintahin ang mga ito. Oh, wag ka kasing magmadali. Wala ka tuloy natamaan. Wika ni Narsing. Muling tumira si Mario pero wala pa ring tinamaan hanggang sa sumabay na ang dalawa pang kasamahan. Ganon pa rin, walang natamaan. Labis ang pagtataka ng magkakaibigan. Napaka-imposible na sa kapal ng mga ibong naroon. Lumulusot lang ang mga bala ng tirador. Narsing, ikaw nga yung sumubok, baka swerte ka eh. Matamaan mo kahit isa lang. Ayusin ko lang tong tirador ko. Mali yata ang pagkakatali, hindi ako tumatama eh. Wika ni Mario. Para hindi mapahiya, sinisi na lang ang tirador kaya hindi siya makatama. Pinagbigyan ni Narsing ang mga kasamahan habang nag-aayos ang mga ito ng tirador. Namili si Narsing ng aasintaying ibon. Sa dami ng naroon, agaw pansin sa kanya ang malaking ibon na may iba ang kulay. Tila may koronang buhok pa ito na kulay asul at katawan na may puti, pula at dilaw na magkakahalo. Tumingin sa kanya ang ibon. Buong sikap niya itong inasinta. Nasapul niya, nahulog sa lupa. Kagad nilapitan ni Narsing upang malagay sa lagayan. Ayos, unang huli. Akin yung ibon na to gagawin kong alaga. Iba yung itsura eh. Sa tingin ko nga, pwede ko tong turuan. Wika ni Narsing habang nakatitig sa malaking ibon. Itinali niya pa ang mga pakpak nito upang masiguradong hindi makatakas. O gano, kakaiba nga yung ibon na yan. Ay huwag ka mag-alala. Maghanap din ako ng gagawin kong alaga, teka. Tugon ni Mario. Muli nitong inasinta ang ibong nakadapo at tila may kinakain. Hindi naman siya nabigo. Natamaan niya ito at nalaglag. Ginaya din siya ng dalawang kasamahan at ganon din ang nangyari. Tinamaan nila ang mga inasintang ibon. Sabi na nga ba eh. Sira lang yung pang-asinta ko. Eh Narsing, bilisan mo na dyan. Baka mabusan ka namin ng mahuhuling ibon. Pagyayabang ni Mario. Paulit-ulit silang umasinta. Labis naman ang tuwa ng magkaibigan na marami silang nahuli. Teka Mario, mukhang sobra na tong nakuha natin. Isa pa magagabi na no, ang mabuti pa. Umuwi na tayo, baka abutan pa tayo ng dilim sa gubat eh. Mahirap na. Alam mo naman yung kwento nila lolo sa mga nilalang na gumagala kapag gabi na. Wika ni Narsing. Hindi naman tumutol ang tatlo. Isa pa. Sobra pa sa sapat ang huli nilang ibon na mailuluto sa hapunan. Sa daan pa uwi, may nakasalubong pa silang babae at nagtanong kung saan nila nakuha ang napakaraming ibon. Nagtaka ang apat. Paanong nalaman na may dala silang ibon? Wala namang nakalitaw dahil nakatago ang mga ito. Diyan lang po sa may malaking puno ng dalakit. Marami po dun eh. Kung gusto niyo po, makakahuli din po kayo dun. Kaso gabi na po eh, delikado po sa gubat. Ano po bang sadya niyo dito? Tanong ni Narsing. Hindi naman sumagot ang babae. Nagpatuloy lang sa paglalakad na tila may kung anong binabanggit.
Narinig nyo? Ano kayang alaga yung susunduin niya sa kakahuyan? Tanong ni Narsing sa mga kasamahan. Ano bang alaga yung sinasabi mo dyan? Hayaan mo na yung ali. Baka may kasama siya doon. At saka malay mo, aswag yon. Pananakot ni Mario sa mga kasamahan. Alam niyang matatakotin si Narsing sa mga usapang aswang. Nainis naman si Narsing sa pagbibiro ng pinsan. Nagmadali na itong naglakad palabas ng kakahuyan. Hindi nagtagal narating nila ang baryo at nagmamadaling pumunta ang magpinsan sa bahay ni Lolo Abel. Habang yung dalawang kasamahan naman, umuwi na sa sariling tahanan. Bilisan mo, Narsing. Hatiin na natin yung mga nahuli. Nangangati na ako. Gusto ko ng baligo. Wika ni Mario. Pantay nilang hinati ang bilang ng mga nahuli. Maliban sa kakaibang ibon na itinabi ni Narsing para maging alaga. Nang makaalis si Mario, kagad namang inilagay ni Narsing ang mga huling ibon sa lamesa. Nagpakulo siya ng tubig upang malinisan. Inilagay niya ang kakaibang ibon sa kulungan ng mga manok ng lolo na ibebenta sa bayan. Plano niyang bukas na lang ito gawa ng hawla. Bagyang napatigil si Narsing nang makita na lumuluha ang ibon. Kinukusot pa ng bata ang mga mata upang matiyak kung totoo ba ang nakita o pinaglalaroan lamang ng mata. Kaso nga lang wala namang makitang luha. Muli niya na lang itong kinulong. Sakto namang dating ni Lolo Obel na galing sa taniman ng kamote sa likod bahay. Andito ka na pala, Apo. Kumusta? Anong nakuha niyo? May nahuli naman ba kayo? Tanong ni Lolo Obel habang nakangiti at nakatitig kay Narsing. Lolo, baka hindi niyo po maubos yan ha. Sobrang dami ko pong nahuli. Talagang marami po dun sa higanting dalakit. Sana nga po, wag ka agad mag-alisa nang makahuli pa kami sa makalawa. Lo, nagpakulo na po ako ng tubig. Maghihilamos po muna ako. Wika ni Narsing. Habang naliligo, nakarinig siya ng mga bulong at meron ding sitsit. Ay nako, sobrang napagod yata ako sa panghuli ng ibon ah. Kung ano-ano yung naririnig ko eh. Ang mabuti pa matulog muna ako, total ah. Si Lolo naman yung nag-aasikaso ng ulam eh. Wika ni Narsing sa sarili. Nang matapos pumunta na si Narsing sa kwarto at nagbihis, nahiga at marahang nagpaantok. Maya-maya pa nakatulog na si Narsing. Nagising nang makarinig ng boses ng matanda. Umaga na pala. Teka, may narinig akong babaeng tumatawag sa akin ah. Hindi kaya si Nanay yun? Wika ni Narsing. Nagmamadaling lumabas ang bata para tignan ang pinagmumulan ng boses. Sa labas nakita niya ang isang magarang sasakyan. Huminto sa tapat ng sariling tahanan. Lumabas dito ang isang babaeng nagpakilala bilang Ederlina. Mabuti naman pinakinggan mo ang tawag namin, Narsing. Halika, ipapasyal kita. Wika ng dalaga. Maganda ang itsura nito. Maputla ang kulay. Kasama niya ang isang lalaki na tila nagmamaneho. Pero si Lolo, hindi po ako nakapagpaalam, baka magalit. Wika ni Narsing. Lilingon pa sana siya pabalik. Pero pinigilan na ito ng dalaga at inakay sa sasakyan. Hindi naman maunawaan ni Narsing kung bakit gano'n na lang ang pakiramdam niya. Tila kahit estranghera ang dalaga, labis ang pagtitiwala niya. Meron sa mangiti at boses niyang napakalambot sa puso. Hinahayaang gawin ang anumang ibigin ng babae. Mabilis ang naging biyahe. Kagad nagpapalit ang mga taniman sa paligid. Hanggang sa biglang dumilim. Sa muling pagdilat ng mga mata ni Narsing,
Nakakita siya ng mga naglalakihang gusali at bahay. Noon lamang niya nakita ang ganong klase ng lugar. Nandito tayo. Sa Beringan. Dito yung tahanan namin eh. Sana magustuhan mo. Mukhang nag-uumpisa na yung salo-salo oh. Wika ng dalaga. Nagulat si Narsing dahil ang kanilang sinakyan kanina napalitan ng karwahe at merong napakagandang kabayo. Hindi niya na masyadong pinansin. Napakaliwanag ng lugar at sobrang ganda. Inakay ng dalaga at ng lalaking nagpakilalang Miguel si Narsing. Papasok sa gusaling may napakataas sa pintuan. Napapatingala pa si Narsing sa pagsipat sa itaas. Nang makapasok, maraming tao ang naroon. Subalit nakakapagtaka naman na nahihirapan siyang maaninag ang mga ito. Sa oras na titigan, biglang nanlalabo ang paningin ng bata. Maya-maya pa, narating niya ang napakahabang mesa na may iba't ibang uri ng mga pagkain. Subalit umagaw sa pansin niya ang 3 uri ng kanin na nasa gitna ng lamesa. Isang pula, itim at puting kanin na kanina nasa magkakaibang hugis na bandehado. Isa pang napansin ni Narsing ang hindi pagkuha ng pagkain ng mga naroon at tila nakamasid lang sa kanila. Ganito ba kapag mayayaman? Walang pakialam sa mga pagkain? Palagi lang nag-uusap? Tanong ni Narsing sa sarili. Hanggang sa makasagi siya ng babaeng nakayuko. Natatakpan ng puting belo ang muka. Huwag kang dadampot ng kahit anong pagkain. Wala ka dapat dito eh. Umalis ka na. Wika ng misteryosong babae. Napakunot ang noo ng binata dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Napaisip siya kung bakit pinagbawalan siyang kumain. Nang muling lingunin, wala na ang babae. Si Ederlina ang naiwan. Muli siyang niyaya upang tikman ang alinman sa mga inihanda sa hapag. Subalit naalala niya ang mga sinabi ng misteryosong babae. Kasabay ng pag-alala sa kwento ng lolo tungkol sa mga engkanto at sa puti at itim nitong kakanin. Ngunit ngayon sa harapan niya, may pula sa mga pagpipilian. Kaya nagpa siya itong wag kumain ng alinman doon. Napansin niya ang pag-iba ng tono ni Ederlina mula sa malambing papunta sa pagalit at halos bulyawan mapilit lang na kumain si Narsing. Nagsimulang umiyak ang bata. Nagmamakaawa itong gusto nang makauwi dahil hinahanap na siya ni Lolo Abel. Sa ginawa ng bata, biglang tumigil ang mga taong nag-uusap sa paligid. At nang dumilat si Narsing, nasa isang kwarto na siya. Wala ni isang tao. May nakita siyang nilalang. Nakaupo sa malaking upuan na tila gawa sa kakaibang bato. Kawangis ng tao, ngunit natatakpan ng anino ang kalahati. At mula sa tuhod, hanggang sa paa lang ang nakikita ni Narsing. Sa tansya niya, 5 beses itong mas malaki kay Lolo Abel. Nakakatakot ang boses nito. Sino po kayo? Meron po ba kayong kailangan sa akin? Ibalik niyo po ako sa bahay. Hinahanap na po ako ng lolo ko eh. Wika ni Narsing. Ang lakas ng loob mong utusan ako. Si Belanor na hari sa lupain. Sabihin mo, ano ang mararamdaman mo kung ikulong kita sa hawla, kagaya ng ginawa mo sa kaibigan ko? Narsing, hahayaan kitang makauwi. Sa pagkakataong ito, hindi ka nababagay sa mundo namin. Pero, kung hindi makakauwi ang kaibigan ko, sapilitan kitang ikukulong dito sa Beringan habang buhay. Tugon ng nilalang.
Nang imulat ang mga mata, nasarap siya ng tahanan hanggang sa makita ang napakaraming taong naroon. Tila may pinapanood sa loob ng bahay. Pagkapasok, nakita niya ang matandang manggagamot na si Tata Ruben na may ginagamot sa loob ng tahanan. Si Lolo? Ano pong nangyari sa kanya? Sigaw ni Narsing. Ang buong akala niya si Lolo Obel ang ginagamot nito. Subalit nanigas siya sa kinakatayuan nang makitang katawan niya ang naroon at pinapausukan ng matanda. Nandito na siya. Nakabalik na ang diwa ni Narsing. Wika ni Tata Ruben. Matapos noon, tinanggal ng matanda ang bilog na bato na nakalagay sa mga palad ni Narsing. Doon biglang umikot ang paningin ng bata at ng magkamalay. Pinagkaguluhan siya ng mga kapitbahay. Naroon si Lolo Obel. Hindi mapigilang maiyak nang makita ang apo. Maligayang pagbabalik sa'yo, Narsing. Mabuti't pinayagan ka pang makauwi dito. Alam mo ba, 3 araw ka ng tulog. Wika ni Tata Ruben. Kaya maraming tao sa harapan ng bahay. Inakala ng mga ito na patay na si Narsing. Nakikiusyoso kung mabubuhay ba muli ang bata. Nilinaw ni Tata Ruben na wala siyang kakayahang bumuhay ng patay. Nagkataon na humiwalay lang ang diwa ni Narsing sa pisikal na katawan, kaya aakalaing patay na talaga ito. Kaagad na bumangon si Narsing at pinuntahan ng kakaibang ibon. Nagulat ang mga naroon dahil wala siyang napansing ibon sa loob ng 3 araw na nagpapabalik-balik sa kanila. Maging si Lolo Obel hindi nakita ang ibong iyon. Namalas ng mga tao ang kakaibang uri ng napakagandang ibon. Nagmamadali si Narsing na lumabas at pakawalan ito. Alinsunod sa naging kasunduan nila ng nilalang. Patawad sa'yo, ibon ah. Kung nasaktan ko kayo at nahuli ko kayo, malaya na po kayo. Wika ni Narsing. Nang bitawan niya ito, marahang lumipad papaitaas hanggang sa naglaho sa paningin nila. Naikwento ni Narsing ang lahat ng karanasan habang walang malay ang katawan. Nabanggit din niya ang lugar ng Beringan. Isang araw, babalikan ka ng mga tao mula sa Beringan. Tanggapin mo itong kwintas na tutulong sa'yo para maitago ka sa mga engkanto. Hindi sila titigil hanggat sa makuha ka. Bihira lang ang nakakalabas doon. Dahil sa oras na mapunta ka sa lugar na yun, hindi ka na makakalis pa. Wika ni Tata Ruben. Hanggang sa tumanda na si Narsing, hindi niya hiniwalay ang kwintas sa katawan. Ayon pa dito, bagamat mabagal ang oras sa lugar na yun at naroon na ang lahat ng gusto ng isang normal na tao, malulungkot siya dahil hindi yon ang totoong mundo. Hindi yon ang mundo ng mga tao. Hindi na muli pang nagpakita kay Narsing ang alinman sa mga engkantong nakausap, maging ang misteryosong babae na tumulong sa kanya sa loob ng Beringan. Mananatili na lamang itong misteryo na babaunin ni Narsing hanggang kamatayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Banong, taong 2007, probinsya ng Iloilo. Diyos ko, may halimaw sa tubig. Banong, mag-ingat ka. Nasa likod mo ang... Banong, dapa! Wika ng tinig. Kasabay ng pagdapa ni Banong, inihagis ng kaibigan ang dinamita sa halimaw sa tubig. Ngunit aksidente naman na sa maling direksyon tumama ang hawak na pasabog. Ito ang huling natatandaan ni Banong nang tinulungan siya ng mga kaibigan. Buong akala ng binata yun na ang katapusan niya bago pa man mawala ng malay. 1 buwan ang nakalipas matapos ang insidente.
Aba, ang dami mo na namang huling pugita at pagi ah. Ang galing mo talaga sa panguhuli, Banong, no? Akalain mo nga naman. Ang dami nang gumagaya sa'yo pero iba talaga ang galing mo. Pwede ko bang mabili ang isang pagi? Basarap sa gatayan. Yan na ang uulamin ko mamayang tanghalian. Wika ng kaibigang si Tonyo. Naku Tonyo, hindi ka naririnig niyan. Lakasan mo ang boses mo. Alam mo naman, mula nang madisgrasya yan ang dinamita sa pamamalakot kasama yung kaibigan niya, sobrang nanghina yung pandinig ni Banong. Wala pa din kaming pera sa pampagamot sa kanya eh. Kung kaharap mo siya, madali kanyang naiintindihan. Pero kung andyan ka... Wika ng asawa ni Banong na si Risa. Ha? May pinag-uusapan ba kayong dalawa? Oh, Pre Tonyo, napasyal ka. Tamang-tama. Ipapatid ko sana sa iyo yung isang pagi. Medyo madami na kasi ititinda ni Risa mamaya. Oh, kataan mo pre ah. Pangpulutan mamaya ano? Tugon ni Banong. Sabi ko na sa iyo eh. Banong, gusto niya sana bilhin yung paki kaso hindi mo siya narinig. Hay nako. Sige na nga. Mas maganda kung malako ko na ito na mas maaga. Umuwi ka na at magpahinga, Banong. Oh, bakit mo naman tinatanggal yung buntot ng mga pagi? Saan mo naman dadalhin yan? Kahapon, niinipon ka din dun sa atin eh. Wika ni Risa. Nang makita na inilagay ni Banong ang mga buntot ng pagi sa kahon. Malaki ang pakinabang nito Risa. Alam mo namang hindi ako nakakahuli lagi ng pagi na ganito kalaki. Di ba pre, Tonyo? Pangunta daw to sa mga masasamang elemento eh. Lalo na sa mga aswang. Tugon ni Banong. Ay nako, sige na nga't hindi na ako magtatanong. Mamaya na lang tayo mag-usap ha. Tanghali na Tonyo. Ikaw na ang bahala sa kaibigan mo at mauuna na ako. Muling wika ni Risa. Napangiti naman ng bahagya si Tonyo habang kaharap si Banong. Lalo na't kahit may kapansanan ito. Ganun pa din ang turing ng asawa sa kanya. Mabait at masipag si Banong kahit anuman ang nangyari. Hindi niya alintana ang pagiging bingi. Bagkus mas sinipagan lang ng masuklian ang paghihirap ng asawa. Sa ilang taon nilang pagsasama, biniyayaan sila ng 4 na anak. Ito ang naging kalakasan niya noong kamuntikan siyang mamatay. Isang aksidente ang nagdulot sa kanya ng panghabang buhay na pagkawala ng pandinig. Ayon sa kanya, ipinagpapasalamat niya sa Diyos na hindi siya natuluyan. Ngunit ang kinakabahala ni Banong, muli niyang nakita ang dahilan kung bakit siya na aksidente. Nararamdaman din niya ang pamilyar na presensya sa paligid. Kaya mahirap man ipaliwanag sa asawa. Naghahanda na ito kung sakaling sumalakay muli ang sinasabi niyang halimaw sa tubig. Tanghaling tapat na makauwi si Risa mula sa paglalako. Samantalang si Banong naman, kasama niya ang anak. Naabutan niya ang mag-ama na nagpapatulis ng mga habak sa gilid ng tahanan. Nagtataka man sa mga kinikilos ni Banong. Mas pinili ni Risa ang unawain kesa tanungin ang asawa. Sa tagal ng kanilang pagsasama, ngayon lamang niya ito nakitang naghasa ng habak. Sa pagkakaalam ni Risa, ginagamit lamang ito ng mga manunugis ng mga nilalang o kaya naman para pang depensa o pangontra sa mga masasamang loob. Sumagi din sa utak ni Risa na baka may kagalit ang asawa. Oh, Nay. Andiyan ka na pala. Tay! Tay! Ay, naku, si tatay talaga. Nasa gilid na nga ako eh. Hindi pa ako marinig. Wika ng panganay na si Tikboy. Hayaan mo na anak. Baka masyado lang nawiwili ang tatay mo sa ginagawa niya. Nakasaing na ba kayo? Parang may pinaghahandaan ng tatay mo, Tikboy ah. Nasaan ang mga kapatid mo? Kalabidin mo na nga yung tatay mo na makakain na tayo. Wika ni Risa. Ano? May sinasabi ba kayo? Oh, asawa ko. Kanina ka pa ba dyan? Pasensya na, nawili ako sa paghahasa. Ano bang gagawin mo sa mga yan? Saka naninibago na ako sa'yo. May mga buntot pagi ka pa na nakabilad. Abay, saan ka ba lalaban? Tanong ng asawa. Ha? Bakit ka naman sumisigaw? Narinig naman kita eh. Ito ba? Mahirap ikwento pero
Saka na, kung sigurado na ako sa mga nakita ko noong nakaraang gabi. May kakaiba sa ilog, Risa. Hindi ordinaryo at delikado. Kaya nga pinaghahandaan ko na eh. Nakita ko siya ulit. Yung naengkwentro namin. Siya ang rason kung bakit ako nawala ng pandinig. Tugon ni Manong. Ano po? Delikado? Gusto mo tay, samahan kita sa panguhuli. Delikado na po kapag gabi. Tsaka para may aalalay sa'yo. Di ba po, Nay? Nasa edad na ako. Sige na tay, turuan mo ako ng ginagawa mo. Sabat ni Tikboy. Anak, huwag mo nang pangarapin yan ha. Isipin mo na lang ang hirap at pagod namin ng tatay mo sa'yo. Maitaguyod lang ang pag-aaral mo. Saka pakiusap, pagbutihin mo nang sa ganon. Pag makapagtapos ka, ikaw naman ang aalalay sa mga kapatid mo. Pwede ba yun? Tugon ni Risa. Niligpit na ni Banong ang mga gamit. Nakakunot ang noo habang tinitignan kung ano ang pinag-uusapan ng mag-ina. Matapos magligpit, inarap niya muli ang asawa. Sa pagkakataong iyon, nakikita niyang may sinasabi ang bibig. Ngunit hindi naman niya maunawaan. Napansin din ni Banong na nalungkot ang anak habang kaharap ang ina. Batid niyang may sinasabi si Risa kay Tikoy. Kaya inawat na ito ni Banong at dinala sa loob ng tahanan. Hindi kalakihan ang bahay ng pamilya. Sakto lang sa mag-anak. Ilang sandali pa ang lumipas na matapos mananghalian. Nagpaalam na si Banong na pupunta kila Tonyo. Ayon sa kanya, mag-iinuman sila at kanina pa siya hinihintay. Hindi naman tumutol ang asawa. Naiintindihan ni Risa na minsan kailangan ni Banong na magpahinga o malibang. Dagdag pa ni Risa, hindi naman abusado si Banong. Alam nito ang kanyang limitasyon at hangganan. Isa pa, hindi naman malayo ang pagitan ng tahanan ng kaibigan. Kaya hindi masyadong nag-aalala si Risa. Nang makarating si Banong sa tahanan ni Tonyo. Ano pre? Tubaba o vino? O syuktong na lang kaya? Upo ka na muna dyan. Iahanda ko lang ang mesa. Dadating daw si Bart eh. Kaso may masamang balita. Gusto ko nga niyang makausap eh. Wika ni Tonyo. Hoy, ang lakas naman ng boses mo, Tonyo. Abay, nandito pala ang kaibigan mo. Talaga bang nabingiyan ng tuluyan? Kawawa naman, no? O siya, sige na. Nailuto ko na ang pulutan niyo. Ikaw na ang bahala sa kanya. Tonyo, hinay-hinay lang sa pag-inom. Pupunta muna ako kinason. Makikiusyoso ako sa nangyari. Anong oras daw ba dadating si Bart? Tanong ng asawa ni Tonyo na si Meli. Ayun na pala papasok eh. Sige na, ako na ang mag-aasikaso sa kanila. Salamat sa pagluluto ng pulutan ha. Ingat ka. Tugon ni Tonyo. Sinundan lang niya ng tingin si Meli habang papalayo. Ilang sandali lang ang lumipas nang mailatag ang lahat. Nagsimula na si Bart sa pagsasalaysay kay Banong. Ayon sa kanya, natagpuan ang katawan ng asawa ni Ason sa ilog. Wala nang buhay at ang masaklap. Butot balat na lang ang natira. Dagdag pa nito, sa loob ng ilang oras na hindi nakauwi, ganun na kaagad ang sistema ng bangkay. Tila hinigop ito ng kung anong nilalang. Napatakip naman ang mukha si Tonyo sa pagkagimbal. Maging siya hindi makapaniwala sa kwento ni Bart. Samantalang si Banong naman, hindi nasundan ang kwento ng kaharap. Pagaman may mga naiintindihan, ngunit hindi naman niya maunawaan dahil napuputol ito sa pandinig. Umakto na lang siya na naiintindihan niya. Umarte na lamang siya na naiintindihan niya ang nangyayari. Nahalata naman ito ni Tonyo. Sinabihan niya si Bart na mas lakasan ng pagsasalita. Pasensya na Bart ha. Hindi ko masyadong maintindihan yung buong kwento mo eh. May ilan lang. Pasensya na kayo ha. Hayaan nyo. Sisikapin ko magpatingin ng mapagaling itong diferensya ko. Wika ni Banong. Ayos lang yan pare. Andito talaga ako para balaan ka eh. Mula pa nung nakaraang linggo, putok na sa karatig baryo ang tinatawag nilang Shokoy. Diyan daw oh, sa may ilog natin.
Wika ni Bart. Parang wala naman akong nababalita ang ganun na nakaraan Dito na tayo tinubuan na puting boke. Pero ang pinagtataka ko lang, paano nagkaroon ng ganyang nilalang sa ilog natin? Posible kayang may hinahanap? Kung titignan niyo sa pagkakaalam ko sa dagat nang makikita ang mga shokoy. O kaya naman sa mga masusukal na bahagi. Yung ilog natin, sa dami ng tao sa araw-araw parang imposible Pero Bart, kung totoo nga yun, mukhang alam ko na ang pakay ng shokoy na yan. Tugon ni Tonyo. Si Banong? Oo nga pre, yan din ang nasa utak ko. Paring Banong, nakapagpagamot ka na ba sa albularyo? Sa tingin ko, namarkahan ka ng nilalang na yun Di mo lang siguro alam. Dagdag ni Bart. Napailing na lang si Banong dahil malabo talaga ang naririnig. Ngunit ganun pa man, sinikap niyang pagdugtungin ang sinasabi ng mga kaharap. Tahimik lang na tumatagay si Banong habang ang dalawa naman napakaseryoso ng pinag-uusapan. Dahil sa hindi din naman naiintindihan, minabuti niyang umuwi na lang at nagayos ng mga gamit pang laot. Hindi naman siya nalasing kahit nakainom. Ilang baso lang ang naitagay niya. Naabutan niyang kasama ng asawa ang mga anak na naghahanda na para sa hapunan. Tinitigan niya ito isa-isa at inisip na paano na lang kung may mangyari sa kanya. Ilang saglit pa, nang hindi nakatiis nilapitan niya ang mga ito at niyakap. Napangiti naman ang asawa nang makita si Banong. Batid ni Risa na mabigat talaga ang pinagdadaanan ng asawa. Ngunit hindi nito na ibabahagi sa kanya. Ganon pa man gusto niyang makita at maramdaman ni Banong na kahit anong mangyari, meron siyang pamilya na lagi nakaalalay sa kanya. Abay, nakahanda ka na tay. Pwede po ba akong sumama? Wala naman po akong pasok bukas Saka tay, para may taga-alalay ka man lang ng pain. Wika ni Tikboy. Anak, dito ka lang. Walang kasama ang nanay at mga kapatid mo Kaya ako na. Tsaka wag nga kayong sumigaw. Ang lakas ng boses niyo Pwede bang hinahinaan niyo ng konti? Dinig ko kayo sabi. Tugon ni Banong. Isama mo na. Ayos lang kami dito. Tsaka sige ka, sasama na naman ang loob niyan pag hindi mo pinayagan. Dagdag ni Risa. Ngunit madiinan nilahad ni Banong na hindi pwede at delikado lalo't paggabi na. Ayon sa kanya, saka na lamang niya ito isasama kapag wala ng banta sa lugar. Wala namang nagawa pa si Risa. Matapos ang hapunan, bitbit ni Banong ang gamit na panghuli. Naglagay din ito ng habak at itak. Bukod dito ay may dala pang binilog na buntot pagay na isinukbit niya sa gilid ng suot na pantalon. Hinanda na din ni Banong ang flashlight na ilalagay sa ulo pang ilaw para sa madilim na daanan. Ilang sandali pa nagpaalam na ito sa asawa habang binabagtas ang daan papunta sa ilog. Hindi niya namalayang nakasunod pala ng palihim ang anak. Wala din siyang kaalam-alam na nagsukbit din ito ng gamit kagaya niya. Laking gulat ni Banong nang makita na nauna pa si Tikboy sa bangka habang tumatawa. Ano bang ginagawa mong bata ka? Bakit ka sumunod? Umuwi ka na. Hindi ka pa Natigilan si Banong sa pagsasalita nang tumayo ang anak sa gitna ng bangka. Sinabi na meron itong nakita sa tubig. Anak Tikboy, ayos ka lang ba? Pakiusap anak, bumaba ka na sa bangka at umuwi. Wika ni Banong. Narinig mo ba tay? Kumakanta Sa hindi na ako uuwi. Ang layo na tsaka madilim na po Tara na tay, sumakay ka na po. Pero nakakakilabot po talaga yung tunog Tugon ni Tikboy. Diyos ko namang bata ka. Lakasan mo ang boses mo at medyo malabo. Sige na, umayos ka na ng pagkakaupo. Malayo nga naman kung babalik ka pa. Ito, hawakan mo yan. Huwag ka nang maingay. Wika ni Banong. Habang nagsasaguan, nakaramdam muli ng kakaibang presensya si Banong
Ganun pa man ayaw niyang magpahalata ng hindi matakot ang anak. Ilang sandali pa, may biglang tumulak sa bangkang sinasakyan. Nawala ng kontrol si Banong sa pagsasaguan ngunit kinalman niya ang sarili. Kahit nababahala, pilit pa rin niyang hindi pinapahalata sa bata ang nangyayari. Tay, ayos ka lang po ba? Tulungan na lang. Natigil sa pagsasalita ang bata nang may muling humampas sa bangka. Sa pagkakataong yon, hindi na maitago pa ng ama ang nangyayari. Alam niyang delikado ang sitwasyon kahit itabi pa ang bangka. Pinausog niya ang anak malapit sa kanya at pinaghanda ng sarili. Ayon kay Banong, hindi dapat sila matakot dahil ang lugar na yon ay hindi teritoryo ng nilalang. Dagdag pa niya sa anak, walang kahit anong nilalang na makakasindak sa kanila, kahit ang demonyo ng karagatan. Sige nga, kung matapang ka, lumabas kang halimaw ka. Kamunti ka muna akong mapatay nung nakaraan eh. Pero sa pagkakataong to, may kalalagyan ka na sa akin. Sigaw ni Banong, ngunit bigla silang nakarinig ng napakatinis na tunog sa buong lugar. Napatakip sa tenga ang anak at napasigaw sa sobrang sakit. Dahil bingi si Banong, hindi niya alintana ang anumang tunog na pinakawala ng nilalang. Pinadapa niya ang anak sa gitna ng bangka at hinanap kung saan nanggagaling ang tunog. Nasa ulo niya ang flashlight kaya makikita niya kung sakaling may mahagip ng ilaw. Sa pagmamasid ni Banong, may nahagip siyang kamay. May mga mahahabang kuko na may nakadikit pang mga talabas sa balat. Habang nakadapa ang anak na tuluyan ng nawalan ng malay, inihanda niya ang sarili sa pag-atake. Ilang saglit pa nang hindi bumibitaw ang nilalang sa pagkakahawak sa bangka. Binunot ni Banong ang puntot pagi at minasiwas sa bawat gilid ng bangka. Panay lang sa paghampas kahit hindi niya nakikita ang natatamaan. Ilang sandali pa may tumulak sa bangka. Kaya nawalan ng balanse si Banong at nahulog sa tubig. Alam niyang gagawa ng paraan ang nilalang para mapatay siya. Ngunit hindi ito nagpatinag. Dala ang habak. Lumangoy siya pabalik ng bangka at akmang aakyat na sana. Ngunit biglang may humawak sa paa at tinatak siya pailalim. Nakipagbunos si Banong sa nilalang. Ramdam niya ang pagtagos ng mga kuko sa katawan. Halos maubusan ng hininga hanggang sa biglang sumagi sa utak ang anak. Buong lakas niyang tinarak ang habak sa kahit anong direksyon. Hindi niya alintana kung saan tumatama ang pagtarak hanggang sa kumalas na ang humahatak sa kanya. Habol hininga itong bumalik sa bangka. Kahit may mga sugat sa katawan, hindi niya inisip ang sarili, kundi si Tikboy na wala pa ding malay sa bangka. Nagmamadaling sinampa ni Banong ang bangka sa gilid ng pangpang at ginising ang anak. Nangihina na ito dahil sa mga natamong sugat. Ngunit sa isip niya, kailangan na nilang umalis ng lugar. Anak, Tikboy, gising! Diyos ko, tulungan niyo po kami. Wika ni Banong habang tumutulo ang luha sa mga mata. Tay, asan na po tayo? Tugon ni Tikboy. Salamat sa Diyos, anak. Kaya mo ba maglakad? Tayo na, anak. Kailangan natin makalayo dito. Muling wika ni Banong. Itay, kaya ko po pero kayo. Basang-basa po kayo. Diyos ko tay, ang dami niyo pong sugat. Tara na po. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw ni Tikboy. Hanggang sa narinig muli nila ang atungal ng nilalang. Ni hindi ito makita ng bata kung saan banda dahil madilim. Maging si Banong, hindi niya malaman kung ano ang nangyayari. Dahil sa kaba at tensyong bumabalot sa lugar, pinilit ng batang alalayan ng ama na halos hindi na makapagsalita. Kahit mabagal narating nila ang lugar malapit sa mga kabahayan, hindi na nagdalawang isip pa ang bata. Kahit gabi na nang hingi ito ng saklolo,
Tumugon naman ang mga residente na patakbong lumapit sa kanila. Ilang kalalakihan ang may bitbit na sulo. Nagtawag na din ng mga ito ng tanod ng masuyod ang lugar. Samantala inuwi muna nila si Banong. Halos maubusan na ito ng dugo. Napasigaw si Risa dahil sa nakitang kalagayan ng asawa, maging ang mga anak nito. Isinugod nila si Banong sa pinakamalapit na pagamutan at sa awa ng Diyos. Puro kalmot lang ang tama ni Banong. Pinagamot na ni Risa ang anak dahil na-trauma ito sa nangyari. Lumipas ang ilang araw at nakalabas na ng pagamutan ng mag-ama. Pinisita nila si Bart at Tonyo kasama ang albularyo. Doon nila nalaman na tama ang kanilang hinala. Galing na rin mismo sa albularyo. Namarkahan ito ng nilalang at nais na mapatay si Banong. Dagdag pa ng manggagamot. Ang mga ganitong nilalang ay hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang namarkahan. Ngunit ayon sa albularyo, tatanggalin niya kay Banong ang marka ng nilalang nang matigil na ang panggugulo ng mga syokoy. Nagsagawa ng malawakang paglilinis ng aura ang albularyo. Maging ang tahanan, asawa at mga anak ay sinama na din habang nagsasagawa ng paglilinis ang albularyo. Naisip na lang ni Banong na lumipat ng tahanan malayo sa lugar kung saan naaalala ang mga nangyayari. Sumang-ayon naman si Risa at mga kaibigan. Kaya nang matapos ang gamutan ng albularyo, nagbalot na sila ng gamit at uuwi na lang sa lugar ng asawa. Sa kasalukuyan, magsasaka na ang trabaho ni Banong. Nakapagtapos din ang mga anak sa kursong nais nila sa tulong ng pamilya ni Risa. Kahit ulyanin na si Banong, naikukwento pa din niya ang hindi makalimutang pangyayari na dahilan ng malaking pagbabago sa buhay at sa pamilya. Kwentong Bayan.